I am Emma Mary Tiglao, and this is my journey. A story of faith, courage, and purpose. From the simple dreams of a young girl in Pampanga to the grand stage of Miss Grand Philippines. Lumaki ako sa Pampanga, sa isang pamilya na ang tanging ari-arian ay pagmamahal at pananampalataya. Mula sa mga simpleng kalsada, dito ko unang natutunan ang kahalagahan ng pagbangon kahit ilang beses kang madapa. Sa bawat umaga, natutunan ko ang maliit na simula, kayang magdala ng malaking pagbabago. Noong 2019, nagmulat ng panibagong yugto ang aking buhay nang makoronahan ako bilang Binibining Pilipinas Intercontinental. Isang pangarap ang natupad. At dito ko unang napatunayan na kaya ng isang simpleng dalaga mula Pampanga na makipagsabayan sa mundo. Matapos naman ang samot-saring reklamo mula sa publiko, humingi ng dispensang Pagdating ng pandemya, ibang entablado naman ang aking pinasok. Ang pagbabalita. Naging bahagi ako ng Mata ng Agila Primetime. Dito ko natutunan ang bigat at halaga ng katotohanan. Higit sa lahat, ang boses ko ay ginamit hindi para sa sarili, kundi para maghatid ng balita at pag-asa. Sa journey na ito, hindi palaging perpekto. Minsan, nadadapa. At oo, nadapa na rin ako, literal, at sa buhay. Pero ang mahalaga, tumatayo ulit. Dahil ang tunay na lakas ng isang babae ay nasusukat hindi sa pagkakadapa, kundi sa tapang na muling bumangon. Yes, even queens stumble, but we always rise with a smile. At hindi mawawala ang mga tinaguriang elevator videos o elevator walk. Mga munting sandali, pero naghatid ngiti at inspirasyon sa mga Pinoy. Doon ko naunawaan na ang tunay na impact, madalas, nanggagaling sa pinakasimple. Sa bawat bagyo na dumadating, nararamdaman ko ang bigat ng pangangailangan. Kaya't isa sa pinakamahalagang misyon ko ang pagtulong sa mga nasalanta. Upang maipakita na kahit sa gitna ng dilim, may liwanag na nagmumula sa pagtutulungan. May mga tao na nakukulong, hindi lang sa rehas, kundi sa takot at panghuhusga. Kaya't layunin ko ring makinig sa kanila at ipaalala ang pagkatao ay higit pa sa pagkakamali. Na lahat ng tao ay may karapatang umahon at magbagong buhay. At sa mga bata, na parang ako noon, may simpleng pangarap. Ang totoong aral, walang maliit na sandali. Dahil kahit saan, kahit kanino, may kakayahan itong magdulot ng malaking pagbabago. Ang edukasyon, ang pagmamahal, ang pag-asa. Ito ang regalong walang kupas. At mga Tuesday pa lang po, maraming salamat sa pag-choose sa amin. Muli nyo kaming i-choose tomorrow dahil magkikita-kita po tayo ulit bukas, araw ng Miyerkules, para sa panibagong araw ng masayang bonding. Kasama pa rin po ang paborito nyong girl kada. Ito ang Kada Umaga! Uy! At sa kada umaga, dito ko natutunan ng tunay na diwa ng pagbibigay saya. Hindi lang ako beauty queen, hindi lang ako news anchor, ako ay kada ninyo tuwing umaga. Dito, naging pamilya ko ang mga katuwang ko sa show. Kayo ang nagpapaalala na anuman ang bigat ng laban, may espasyo pa rin para sa kasiyahan. Ngayon, muli akong sasabak sa entablado ng pageantry. Dala ang mas matibay na puso, mas malinaw na boses, at mas malalim na layunin. Sa journey na ito, walang madali. Araw-araw na training para sa confident walk, Q&A sessions dahil ang isang reyna dapat handang-handa sa anumang hamon. Fittings para siguradong ang gown na isusuot o iba pang damit hindi lang basta maganda, kundi sumisigaw ng aking pagka-Pilipina. At ang pinakamahalaga, disiplina. Because a true queen is not defined by the crown, but
by the preparation and the sacrifice she makes along the way. Pageantry is not just about perfection, it's about authenticity. Because at the end of the day, ang tunay na korona ay nasa puso. Ngayon, heto ako, handa sa pinakamalaking laban ng aking buhay. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng taong naniniwala. This is my moment. This is our story. I am Emma Mary Tiglao, a proud Kapampangan. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.